Sa punto pong ito ay makakapanayam natin live dito sa studio si Juan Utak, second nominee Orlando Marquez. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, ma'am, at magandang umaga sa lahat ng ating mga nanonood. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po. Yes, Mr. Marquez, dalawang terms na po na nagsisilbi ang Juan Utak sa Kongreso. Ano na po yung mga accomplishments o yung mga nagawa po ng inyong grupo? Unang-una, ma'am, kami po ay nag-form na mayroon na po kaming mga tinutulong sa ating mga membro ng mga tulong pinansyal para sa mga hospitalization. Yes. At ang pangalawa po ay yung pong ibinibigay natin sa mga scholarship sa pag-aaral ng mga anak, yung mga matatalino na anak ng ating mga membro ng mga super operator, ay nagbibigay po tayo ng mga scholarship para sa ganoon po ay makatulong tayo dun sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Opo, sir, nabanggit niyo po yung mga tulong ninyo sa mga miyembro po. Pero paano naman po yung mga hindi miyembro na chuper din, miyembro ng transport sector? Ano po ang nagawa ninyo para sa kanila, sir? Tumutulong tayo, ma'am, tungkol doon sa mga problema o tungkol po diyan sa mga kagaya mga naundoy, ay nagbibigay po tayo ng mga libreng pinansyal at saka tinutulungan natin sila pagdating ng mga sakuna, ay tumutulong po tayo sa kanilang mga pangangailangan at ang inuuna po namin ay yung mga membro po ng Juan Utak Party List. Opo, sir, bilang ang Juan Utak po ay isang organisasyon na sumusuporta po sa transport sector, tatanong ko lang po kung ano ang inyong suporta dito sa mga issues recently na itataas po ang presyo ng fuel at ng pamasahe. Ano po ang inyong stand sa isyong ito? Sa amin po, ma'am, kami po ay nagbigay na po ng aming stand sa Kongreso na gusto natin sana po ay may repeal yung batas na deregulation law. Okay. Dahil po marami na po kaming mga nakita na dapat pong tapyasin dito sa deregulation law dahil sa amin po ay ito po yung ugat ng paghihirap ng ating bansa at sa napagsasamantalahan na po tayong lahat dahil nga po yung deregulated po ay wala pong kontrolado ng ating gobyerno. Ay yung aming pamasahe po ay regulated, kaya kami po ay isinusulong namin na yung deregulation law ay ma-repeal na po yan. Yung buong deregulation law po o particular provisions lang? Particular provision lang po. At ano po itong mga particular provisions na tingin ninyo ay dapat tapyasin na? Yung mga provision po doon sa batas na nagsasabi na hindi sila po pwedeng pakialaman ng gobyerno, na kontrolin ng gobyerno dahil nga po ay deregulated. Well, sabi niyo, sir, napagsasamantalahan na po ang ating mga kababayan. Ano po ang basis ninyo sa pagsasabi nito? Yung pong pagsasamantala po, yung bang presyo nila na wala ng pangundangan. Pag gusto nila bukas itaas na naman po nila. Kahit na ang dami pa nilang mga stock na nakaimbak sa kanilang mga bodega, ay magtataas na naman po sila. Na ang rason nila ay nagtaas na sa ibang bansa. So, yun po ay nakikita naman natin po, alam naman natin, na ang dami pa nilang imbak na nakuha nila ng mababa. Ito na naman po ay ibibenta na naman po nila ng napakamahal. So ito po ay kailangan po talaga dito ay magkaroon sana ho ng tinatawag namin na ceiling price. Okay. Na kung magkano yung itinaas sa international market na tinatawag, yun lang po yung dapat nilang itaas. Kung magkano naman po yung ibaba doon sa ceiling price, kailangan sundin natin po. Para sa ganun po, hindi nag-aaway yung ating sektor at saka yung ating mamamayan. Opo, Sir Bale, kung matagal na pong pinupush ng inyong grupo ang pagtapyas nitong provision ng batas na nagsasabi na walang control ang government, bakit po hanggang ngayon hindi pa po naisasagawa ito? Yun ho yung tanungin natin po doon sa Kongreso dahil ang gumawa po ng batas ay Kongreso at Senado, kaya nga ho natin gustong makipag-participate para sa ganun po ay may natin ng mas mabuti dahil yan naman pong batas lahat na umiiral ay galing po lahat sa kontrolado ng ating gobyerno. Opo, well, Bale, sirs, pagkatapos po nitong issue ng fuel, ano pa po yung mga transport issues that Juan Utak is very passionate about? Ang gusto namin po, ma'am, ay mai-implement at maitayo po yung tinatawag na Driving Academy. Dahil po dito sa nakikita natin po, ay walang tamang aral o seminar na schooling ng ating mga driver bago po maisyuhan ng lisensya. Kaya ito po ay gusto natin isulong na sana bago mabigyan ng lisensya ang ating mga professional driver's license holder ay dapat sana po ay dumaan sa tamang pag-aaral.
Kasi po, ito po yung nakikita na nasanhi. Dahil kung kailangan na magsama po yung ating mamamayan at ang ating gobyerno, kailangan magkaroon ng tamang komunikasyon. Ito po yung tinatawag namin po na magkaroon ng magandang public information dissemination sa ating mamamayan. Ganun po, yung batas ay kailangan, ang aming pananaw po, ang batas ay kailangan sundin ng tao, hindi yung batas ang sumusunod sa tao. Yun po yung amin. Bale, magpapasa po kayo ng isa pong batas na magdadagdag ng steps sa pag-issue nitong driver's license. Yun po ba ang inyo? Hindi naman po, kundi kailangan lang po talaga yung schooling po na dapat po ipairal ay kailangan ipatupad sa ating mga kababayan. Yung kasing pag-issue po ng lisensya po, yun po yung napaka-importante na kailangan yung bibigyan mo ng driver's license ay kailangan alam niya yung kanilang tungkulin at alam niya yung mga rules and regulation ng ating pagmamaneho, pati po yung mga maintenance. Dahil po, nakikita naman po natin, yung pagmamaneho po ay pabara-bara dahil nga unang-una, yung signboard ay hindi naintindihan nitong ating mga kababayan na driver. Kaya ito po yung ating ipinapakiusap sa ating mga kababayan na mga driver dito sa hanay ng transportasyon para sa ganun po, bigyan natin sila ng magandang serbisyo publiko dahil unang-una po dito ang pinakamahalaga po. Ang ating pinangahawakan po dito ay buhay ng ating mga kababayan, ang ating pinagkakakitahan dahil nga po yung kanilang buhay, ikaw ang magsiserbisyo para dalhin mo sila sa kanilang pupuntahan. Paano mo maibigay kung yung driver ay wala namang tamang kaalaman? Ako po, I agree na dapat i-ensure natin na yung mga drivers lang natin na yung mga responsable, hindi po ba? Tama po yun. Opo. Isang katanungan na lamang po, ano po ang stand ng One Utak dito sa huling ipinalabas na desisyon ng Supreme Court na nagsasabi na pinalawak na po ang sakop ng mga maaaring sumali sa party list group election? Unang-una po kami, ma'am, nandyan na po yan, ay ginagalang namin ang Korte Suprema dahil yan po yung pinakamataas na ating korte. So kami po, dahil nasa husgado na yan, nasa hudikatura na po ng ating husgado, kami po ay nagmamanman lamang kung ano yung partisipasyon namin at siguro po ay nasa kamay na po ng ating husgado may kapangyarihan para po iyan po ay mailagay sa tama at naniniwala kami na may hustisya na magaling dito sa ating bansa. Maraming salamat po, One Utak Second Nominee Orlando Marquez. Maraming salamat po at magandang umaga at mabuhay ng sambayanang Pilipino.